Muli nga po natin palakpakan ang ating Panginoon. Amen. I believe that everyone is blessed and let us continue to worship our God, our living God. English yun. No? Sa pamamagitan po ng pakikinig po ng kanyang dakilang salita na alam ko nakapupulutan na naman natin ito ng isang inspirasyon na kahit na may pumating po ng problema sa atin, kanahin ba ito malaglagip, hindi sasaon ni Apo. Kaya pinapatayo ko na po ang lingkod po ng Panginoon sa gabi nito, the birthday Bishop. Bishop Judy. God bless po. Thank you po, Pastora. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Sa mga nasa likod, naririnig niyo ba yung boses ko? Ngayong gabi ay atin pong tatalakayin ang salita po ng ating Panginoon. Nabasa na po yung atin pong teksto kanina dito po sa Luke chapter 18 verses 1 to 8. At ang atin pong pag-uusapan, yung paksa ng mensahe ng Panginoon sa gabi pong ito ay the unwavering faith o yung pananampalatayang hindi natitinag. Kapag sinabi po nating unwavering faith, according po sa Bible Dictionary, ito po yung sinasabi niyang a strong and steadfast belief or trust that remains firm and unshakable even in the face of challenges or doubts. Ito po yung isang matatag na paniniwala, matatag na pagtitiwala na kung saan ay nananatiling hindi nauuga kahit na ikaw ay humaharap sa anumang challenges sa buhay o kaya'y nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan. Sino pong may mga pinagdadaanan ngayon sa buhay? Amen. Sino po yung mga may challenges sa buhay? Amen. Sometimes, nagtadoubt tayo na sinasabi natin parang hindi naman tumutugon ang Panginoon. So, diyan nasusubok yung unwavering faith po natin. Yung pananampalatayang hindi natitinag. At ang unwavering faith, it is rooted in the belief that God is good. That God, He is in control and His promises are true. Ito po ay nagmula doon sa paniniwala natin na kung saan na ang Diyos ay mabuti. Yung inawit natin kanina is the Lord our God is good. The Lord our God is great. Amen? Amen. Mabuti bang Diyos? Amen. Dakila bang Diyos? Amen. So, kapag nagdideklara tayo na mabuti, nagdideklara tayo na dakila ang ating Panginoon, yan po ay rooted doon sa salita ng Panginoon. Sino pong naniniwala dito na God is in control? Amen. Ang Diyos ang may hawak ng lahat. Ang Diyos ang may control ng lahat. At sinong naniniwala dito na ang pangako ng Diyos ay totoo? Amen. Hindi po scam yung pangako ng Diyos. Ngayong panahon, napakarami na naman tayong mga maririnig na mga pangako. Pero yung pangako ng Panginoon ay kailanman, yan po, ay totoo. Kailanman ay hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Kaya kapag ikaw ay humaharap sa mga challenges, sa mga hamon sa buhay, sa mga pag-aalinlangan, lagi mong tandaan na ang mga pangako ng Panginoon sa buhay mo ay totoo. Gusto ng Panginoon na ikaw at ako ay magkaroon ng isang pananampalatayang hindi natitinag, magkaroon ng pananampalatayang hindi nauuga, magkaroon ng pananampalatayang matatag. But ang tanong, how can we have an unwavering faith? Papaano tayo magkakaroon ng pananampalatayang hindi nauuga? Papaano tayo magkakaroon ng pananampalatayang matatag? Sino pong may pananampalataya dito? Amen. So lahat tayo ay may pananampalataya, pero ang nais ng Diyos, yung pananampalataya natin yan ay hindi mauuga
Nais ng Panginoon na yung pananampalatayang natin yan ay hindi po basta-basta natitinag. Ngayon, may 3 D para magkaroon tayo ng pananampalataya na hindi nauuga. Sa verse 1a, sa atin pong teksto, ang sabi po dito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Makikita po natin dito ang sabi, laging manalangin. Unang D, develop an attitude of being prayerful. Kailangang patibayin natin yung pag-uugali ng pagiging prayerful. Isinalaysay dito ni Jesus yung kwento na may isang babaeng balo na namatay ang kanyang asawa. At ang babaeng balong ito ay humihingi ng justice, ng hustisya doon sa judge para doon sa kamatayan ng kanyang asawa. At dito, ipinakita ni Jesus na itinuturo niya sa atin dito na isa sa mga pag-uugali ng babaeng balong ito ay yung laging nananalangin. Kaya ang gusto din ni Jesus dito na itinuturo niya dito na dapat tayo ay laging manalangin. Sino pong nananalangin dito? Ilang beses tayong manalangin? Pastor, 3. Breakfast. Lunch. Dinner. Minsan pa nga po, Pastor, 5 eh. Kasi meron pang merienda ng umaga. Meron pang merienda ng hapon. Sometimes meron pang midnight snack. Ipapaano naman? Yung mga hindi kumakain ng tanghalian, yung mga hindi kumakain ng dinner, yung mga hindi kumakain ng breakfast, paano naman yun? Hindi na sila nananalangin. Ang pananalangin po ay hindi doon sa pagkain. Ang pananalangin ay yung pakikipag-usap mo doon sa ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. What is prayer? Marami na nating napakinggan patungkol sa panalangin at napakahalaga po yung panalangin sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Prayer help us understanding of God's loving nature. Kapag tayo po ay nananalangin, nakikipag-usap sa Panginoon, tinutulungan tayo para unawain kung ano yung natura ng ating Panginoon. Kanina, andun kami sa ospital. Binisita namin si GR. At habang nagkukwento, sabi ko sa kanya, Kamsat, baka ito naman yung way ng Panginoon. Ang sabi ni GR, pinalagi pang nakti ako, Pastor. Yun ang sabi niya kanina. Gusto ko nang magpatuto, Pastor, ang sabi niya kanina. Gustong-gusto niya nang lumabas. Kaya sabi ko sa kanya, may mga bagay kasi na nangyayari sa ating buhay na napakahirap nating unawain. Pero kanina, yung mga lumalabas sa bibig ni Brother GR, nauunawaan niya na pinalagi pang isuna iti ako. Isuna pinangibaga tatay. Witness ni Pastora, dingding ni Pastora tatay. So, ganun po. May mga bagay na yung time na hindi natin alam, ipapaunawa ng Panginoon. Ano ba yung nature ng God? He is a loving God. Mapagmahal ang Panginoon. Na bagamat itinatakwil natin siya minsan, di natin siya binibigyan ng oras ng panahon, pero lagi po natin tandaan that God is still a loving God sa taong yan. Kahit sa atin, mahal tayo ng ating Panginoon. Prayer provides an answer. Kapag ikaw ay nananalangin, ang Diyos nagbibigay ng katugunan. Di ba may awit tayo na sa mga matatanda, sa mga himno? God
answers prayer. God answers prayer. Inaawit natin yon na ang Diyos tumutugon sa panalangin. Kaya uulit-ulitin ko na sasabihin dito at maging sasabihin at kahit saan ako tumatayo pagdating sa panalangin, hindi ako naniniwala sa sinasabi ng iba na 3 ang kasagutan ng panalangin. Ang sinasabi ng iba, ang sagot daw ng Diyos sa panalangin, oo, hindi, maghintay ka. Pero ang stand ko, according sa salita ng Panginoon, ang Diyos tumutugon. Ang Diyos sumasagot sa mga panalangin. Ano pong sabi niya? Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee. Hindi niya sinabing, tumawag ka sa akin at paghihintayin kita. Hindi rin niya sinabi na tumawag ka sa akin at pahihindian kita. Pero ang sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Kapag marami kang katanungan sa buhay at ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon, it provides an answer kasi tumutugon, sumasagot ang Panginoon sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Kung ang paniniwala mo, 3 ang katukunan ng Diyos sa panalangin, talagang tatama rin kang manalangin kasi isipin mo, mananalangin ako. Baka mamaya, hihindian naman ako ng Diyos. Wala pa akong nabasa from Genesis to Revelation na ang tugon ng Diyos sa panalangin, hindi, maghintay ka. Ang laging sinasabi ng Panginoon na kapag tayo ay mananalangin sa Kanya, tumutugon at tumutugon ang Panginoon. Bakit? Kasi ini-encourage niya ang bawat mananampalataya, ang bawat tao, ang bawat nagsasabing may relasyon sila sa Panginoon, ini-encourage ni Jesus na sila'y makipag-usap, ini-encourage ni Jesus na sila'y manalangin. Why? Kasi ang Diyos tumutugon. Sabihin nga natin, tumutugon ang Diyos. Tumutugon ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Prayer strengthens us in the midst of temptation. Sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Panginoon, napapalakas yung ating spiritual na kalagayan na sa panahon na ikaw ay nasusubok, sa panahon na ikaw ay natitest, hindi ka kaagad bumibigay, kundi mas lalo kang kumakapit sa Panginoon. Si Jesus nga, Diyos na yun nung nandito sa lupa, pinakita niya kung gaano kahalaga yung pananalangin. 40 days, nag-ayuno siya, nag-fasting siya doon sa wilderness, doon sa disyerto. At pagkatapos nang siya'y nananalangin at nung siya'y nag-fasting, humarap si Satanas sa kanya. Gutom na gutom si Jesus at that time. Anong sabi ni Satanas sa kanya? Sige nga, kung talagang Diyos ka, gawin mo ngang tinapay itong batong ito. Kasi gutom na ka na. Sa tingin mo ba natin hindi kayang gawin ni Jesus yon? Pero dahil siya po ay kasalukuyang nagpapasing at siya po ay nananalangin sa Diyos Ama, doon sa temptation na yon, hindi bumigay si Jesus. Anong sabi ni Jesus kay Satanas? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth on the mouth of God. Ibig sabihin, kung hindi nanalangin si Jesus, bumigay siya doon sa temptation na yon. Pangalawang ginamit ni Satanas, gumamit siya ng Word of God.
Kaya sa gabing ito, para magkaroon tayo ng isang matatag na pananampalataya sa Panginoon, develop the attitude of being a prayerful. Mapanalanginin tayo. I-develop po natin yun, simulan na po natin na kausapin ang Panginoon. Bago ka matulog, thank you Lord. Salamat Panginoon sa maghapong ito, sa iyong gabay, sa iyong protection. Prayer po yun. Gabayan mo kami, ingatan mo kami sa gabing ito, sa aming pagtulog. Prayer po yun. Bago ka bumangon ng kinabukasan, salamat Panginoon sa bagong umaga. Salamat Panginoon, nagising kami. Prayer din po yun. Ang pananalangin, hindi po pahabaan. Hindi po pagandahan ng mga salitang binibitawan. Ang gusto lamang ng Panginoon, magkaroon tayo ng komunikasyon sa Kanya. Simulan na po natin, i-develop yung pag-uugaling, laging manalangin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawang D na kailangan po natin para mas lalong tatatag yung ating pananampalataya. Verse 1b sa teksto po natin. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Develop ang attitude of being optimistic. Sino na pong nawawalan ng pag-asa dito? Kapag sinabi nating optimistic, hopeful, ang sabi ng awit, huwag nang damin ang kasawian. Anong sabi niya? May bukas pa. So, huwag kang mawalan ng pag-asa, kapsat. Kapag may pinagdadaanan ka sa buhay, tatagan mo lang ang iyong puso. Ano pang sabi ng isang awit? Tibay at lakas ng loob. Yun yung makailangan natin. It is biblical. Ang sabi ni Jesus dito, huwag mawalan ng pag-asa. Bakit? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil mayroon tayong Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. We must put our hope in God, not in wealth. Ilagay natin ang ating pag-asa sa Diyos, hindi doon sa kayamanan. Don't measure our value by our wealth. Don't measure our security by our wealth. Don't measure our joy by our wealth. But measure our value in God. Huwag mong sukatin ang iyong halaga sa pamamagitan kung gaano karami ang pera mo, kung gaano kakayaman. Huwag nating sukatin ang ating seguridad sa dami ng pera. Maraming mayayaman, bilyonaryo na mamatay. Maraming mga trilyonaryo nagkakaroon ng mga sakit. At huwag nating iasa ang kaligayahan sa ating mga kayamanan. Ilagay natin yung ating pag-asa sa ating Panginoon. Kahit anong hirap ng buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung wala kang katabi sa iyong nasa likuran at sa iyong nasa harapan, sabihin mo sa kanya, huwag kang mawalan ng pag-asa. Lakpakan natin ang Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi may Diyos tayong maaasahan. Pangatlo at ang panghuli. Sa verse 3, ang sabi po dito, sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda
lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Develop an attitude of being persistency. Yung pagpupursige. Ang sabi ng judge dito, basahin po natin, yung sinabi ng judge sa verse 5, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Dahil itong babaeng ito, na balo, walang kakayahan, mahirap yung buhay, gusto niya ng katarungan sa pagkamatay ng kanyang asawa, at nagkataon na mayroon namang judge na walang takot sa Diyos. Ang judge na ito, wala siyang nirerespetong tao, wala siyang kinatatakutan, kaya pagpunta ng babaeng balong ito sa opisina ni judge, hindi siya pinapansin. Hindi namamansin si judge. Pero anong ginawa ng babae ito? Araw-araw, sabi ng Biblia, araw-araw pumupunta siya doon sa opisina ng judge. Kinukulit niya yung judge. Ngayon yung araw-araw na pagpupunta doon ng babaeng balo, nagpapakita ng ang babaeng balong ito ay porsigido siya na makamit yung hustisya na inaasam niya. Kaya mismo ang judge ang nagsabi na ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat inaraw-araw na siya. Sabi ng judge, baka mainis pa ako sa kanya sa ikapupunta niya lagi dito. At anong sabi ng Panginoong Hesus? At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, sabi ni Jesus, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Agad niyang ibibigay sa kanya ang katarungan. Sa mga patuloy na nananalangin, nakikipag-usap sa Panginoon, na may hinihingi sa Diyos, araw at gabi na ininadaing niya sa Panginoon ang isang bagay, ang sabi ng ating binasa na mismong si Jesus ang nagsasalaysay, yun ay ibibigay agad ng Diyos, yung katugunan ng kanilang idinadaing sa Panginoon sa mga taong dumaraing sa Kanya araw at gabi. Kaya yung mga pag-iyak-iyak mo sa Panginoon, gabi-gabi, umaga, na nakikipag-usap ka sa Panginoon, kabsat, haan nga sayang dayta, takunanay ti Biblia, ibibigay ng Diyos ang inyong hinihingi. Isigaw nga natin, ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. Persistence will be honored by God. Pag mayroon kang pagpupursigido o pagpupursige, kapatid, nire-respeto at ginagalang ng Diyos yan. Itong babaeng balong ito, nagpakita ng pagpupursige. Kaya, nirespeto ng Diyos, iginalang ng Diyos, yung pagpupursige ng babaeng balong ito. Kaya yung judge na napakasama, yung judge na walang takot sa Diyos, nagawa niyang ibinigay ang kahilingan ng babaeng balong ito. At ang sabi ni Jesus, how much more pa sa ating Diyos, sa mga taong dumaraing sa Kanya araw at gabi. Ang sabi ng Biblia, si Jesus mismo nagsasalita, agad niyang ibibigay. Kaya kabsat,
Pag may ipinapanalangin ka sa Panginoon, makita mo na porsigido ka sa ipinapanalangin mo sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Persistence help us to hold on God's promises. Kapag mayroon kang pagpupursige, ito yung tumutulong sa iyo para manatili ka panghawakan yung mga pangako ng Panginoon. Ano yung pangako ng Panginoon? Sa Matthew 28, ang sabi niya doon, Lo, sabi niya doon sa King James, I am with you always until the end of the world. Iso nga kay nagdanag, nanyamang mangyari mapaspasamak tilubong, kuna ni Apo Diyos, at daak kada kayo aging ganat wakas panumpanan dayti nga lubong. Amen. Kapag ikaw ay may problema, kapag ikaw ay pinangangambahan sa buhay, huwag kang natakot. Bakit? Ang sabi ng salita ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kapag ikaw ay may pangangailangan, sinong may pangangailangan financial dito? Amen. Lahat tayo nangangailangan ng financial. Pero huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Bakit? Ang sabi ni Jesus, masdan ninyong mga ibon. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nagtatrabaho, pero pinapakain sila ng iyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mas mahalaga sa kanila? Tandaan po natin, ang taong nilikha ng Diyos, you are a special creation of God. Bakit? Ginawa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Maliban sa mga ibang nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pero ang tao, nagtrabaho ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, ikaw ay kanyang nililo. Ikaw ay kanyang nilikha. So dahil special ka sa Panginoon, bakit ka mag-aalala? Bakit ka mangangamba sa mga pinansyal na pangangailangan mo? God will provide. Yung Diyos nating sinasamba, yung Diyos nating pinaniniwalaan, yung Diyos nating pinaglilingkuran, siya ang tumutugon, siya ang nagpo-provide ng ating pangangailangan. Anumang pangangailangan mo, financial, material, emotional, spiritual, ipoprovide ng Panginoon sa iyo. Ipakita lang natin sa Diyos na ikaw ay porsigido sa paglilingkod sa Panginoon. Persistence builds our character. Habang ikaw ay nagpupursige, yung ating character ay nagiging mature. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang pabibig. Walang pabibing Kristiyano. Ang ibig sabihin, yung ating karakter, mas lalong nahihina. Alam natin kung paano mag-response sa mga sitwasyon sa buhay. Kapatid, sa gabing ito, gusto ng Panginoon na ikaw at ako, tayong lahat, magkaroon tayo sa Kanya ng pananampalatayang hindi basta-basta natitinag, pananampalatayang hindi basta-basta nauuga. Gawin po natin itong 3 D. Develop an attitude of being prayerful. Develop an attitude of being optimistic. And develop an attitude of being persistent. Kapag nagawa natin to, like the widow, yung balong babae, makakamit mo
yung bagay na hinihingi mo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Muli nga natin awitin yung ginawit natin kanina na iparanas mo. Paranas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ipamalas ng Diyos ang kanyang kalulatian sa atin. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang Yes, iyong Lord. kapangyarihan. Ipamalas mo ang iyong kalwalhatian. Ipamalas mo sa amin ang Yes, iyong Lord. Hallelujah. kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mabustos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong yes, iparanas mo sa amin, Panginoon. Kapatid, simulan na po natin na laging manalangin sa ating Panginoon. Simulan na po natin na laging optimistic, yung hindi ka nawawalan ng pag-asa kahit anumang sitwasyon sa iyong buhay. Maging magkaroon ka lagi ng pag-asa sa Panginoon. Simulan na po natin na magkaroon ng pagpupursige sa ating paglilingkod, sa ating pagpupuri sa Diyos. Anumang problema, anumang pagsubok, anumang sitwasyon ng ating mga buhay, makita natin sa Diyos na tayo ay porsigido sa paglilingkod sa Kanya. I believe, ayon mismo sa salita ng ating Panginoon, ipagkakaloob, agad na ipagkakaloob ng Diyos ang katugunan ng iyong mga idinadaig sa Kanya araw at gabi. Tandaan po natin, ang Diyos na ating pinapanalangin, Diyos na tumutugon sa bawat dalangin ng Kanyang mga anak. Hallelujah! Panginoon, sa gabi nito, yan ang aming panalangin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, Panginoon. Banal na Espiritu, pakulit ka namin inanyayahan sa aming mga personal na buhay. Tulungan mo kami na maging prayerful sa aming Diyos. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na maging optimistic sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon ng aming mabuhay. At turuan mo kami, Holy Spirit, na magkaroon lagi ng pagpupursige sa aming paglilingkod, sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba, sa aming Panginoong Diyos na buhay. Holy Spirit, kayo ang siyang patuloy na magpalakas sa amin. Salamat sa iyong salita, sapagkat tinuturuan mo kami ng mga bagay na dapat namin gawin upang ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng pananampalatayang hindi basta-basta nabitinang,
magkaroon ng pananampalatayang hindi basta-basta namuga. Anumang bagyo, anumang pagsubok ang maranasan ng bawat isa. Panginoon, dahil andyan ka lagi, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga paalala. Salamat, Holy Spirit, sa iyong pagtulong, paggabay, pagkilos sa iyong mga buhay. We give you all the glory. We give you all the praises. We give you all the adoration. In Jesus Christ, mighty name we pray. Everybody says, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.